Raray mga katiwala, maratana, magdangog digdi sa satuyang programang Serbisyong Legal. Ini po ang sa indong katiwala si Father Attorney Neil Jose C. Aranas sa indong nakakaibahan kada Sabado digdi sa satuyang programang Serbisyong Legal. Kasubago-bago kita pundo, nag-break para sa nagkapirang pagirumdom, didiskutir ko po sa indo na manunungod duman sa sarong foreigner na nagmamawot mag-agum digdi sa Pilipinas asin siya diborsyado duman sa abroad, ano an sa iyang dapat gibuhon tanganing makakuanin marriage license. Na ining marriage license iyo ang saro kan mga requisitos, formal requisites na pinagkukonsiderar tanganing an kasal na sa indong haakuon maging valido. Saro ini kan mga ipinadara po sa tuyang kahaputan. Kaya pinaghihinguan niya itong simbagon. Yaong kita duman sa parte na kung sa ining foreign judgment, the decree of divorce na sa iyang na-obtain duman sa abroad, paano niya ini puprubaran as inipipresentar. Sabi ta kasubago kaipuhan niyang mag-submit sa local civil registrar asin na kaipuhan ining i-register duman sa Office of the Civil Registrar tanganing siya ma-issuehan kay ining marriage license. Ngunyan, ano ang proseso tanganing ining foreign judgment magkaigwa nin visa digdi sa satuyang nasyon. Tas sabi ta, ang satuyang mga korte daiman po nagtitake nin judicial notice regarding kan mga inaapod niya tong foreign judgment arog baga kaining decree of divorce. Kaya although an tigtatawan inin presumptive evidentiary value, but the document ining decree of divorce, the document must first be presented and admitted in evidence. So ibig sabihon sa kasong ini na pinagdulok sa tuya ay divorce obtained abroad is proven by the divorce decree itself, which is the best evidence of a judgment. Yaon bagay yan napapalaman sa Rules of Court, Rule 130, Section 3. The decree purports to be a written act or record of an act of an official body or tribunal of a foreign country. It must be alleged. And not only alleged, it must also be proved, as we already have mentioned kang nakaagi pong Sabado. Now, ano ang tanganing maging mas klarado po ini? Ano ang nasusurat sa Rule 132 kang Rules of Courts, lalong-lalo Rules of Court, lalong-lalo na under Section 24 and 25. Paano ini mapuprubaran ang sarong writing or document na ini maging sarong public record or official record of a foreign country. Not kay puhanin official publication. Sabi ko nga ni, dahil man nagtitake ng judicial notice ang sa tuyang mga korte manunungod kay mga foreign judgment. Ang saro kanihemplo kayan iyong ining decree of divorce na pinagsasabi ta. Second, a copy thereof attested by the officer having legal custody of the document. So, tiga patutuuhan, tigtitistiguhan kay itong may o inkargado kay itong mga records na o itong dokumentong ito, lalong-lalo na duman sa abroad. But if the record is not kept in the Philippines, such copy must be, third, accompanied by a certificate issued by the proper diplomatic or consular officer in the Philippines. Lalong-lalo na suyaon sa foreign service stationed in the foreign country in which the record is kept. And of course, importante man ini, it must be authenticated by the seal of his office. Nagkapira ng mga kaso na siring kaining kamugtakan, ininanggad an pinagsaysay kan sa tuyang korte manunungod
digdi sa mga requirements na ini. So kung gusto po nindong basahon ang saro kan mga kasong ini, kaso ini ni Garcia versus Resio, GR number 13832, October 2, 2001. So iyan ang mga dapat niya tungkusan. Duman po sa naghapot kay ning ipinadara sa tuyang inquiry manunungod sa sarong kaso nin sarong foreigner na diborsyado na buot magpakasal digdi paano siya makakuha nin marriage license. O iyan po ang kasimbagan ko sa indong kahaputan. So salamat sa indong interes, asin salamat sa indong partisipasyon digdi sa tuyang programang serbisyong legal. Kang nakaaging bulan, nagkaigwa kami nin meeting, vicarial meeting sa saro sa mga parokya digdi sa vicariate. Saro kan mga naging agenda duman, ito pong manunungod sa krasam, itong tigpo-procure kan mga padi na lisensya, tanganing sinda magkaigwanin authority to solemnize marriage digdi sa Pilipinas. Nag-imbitar kita ninhali sa Philippine Statistics Office, o kay Thomas Midbitang NSO, ngunyan PSO na. So tanganing magdiskutir kay ning mga requisitos, tanganing anpadi makaprocure kay itong krasam na pinag-aapod. So authority to solemnize marriage. Saro kan mga nagluwas dumanahapot, kaya tanganing makatabang man sa satuyang mga nagaantabay. Saro kan mga nagluwas dumanahapot, itong mga marriages nating solemnize me na saro kan mga exceptions sa procurement kang marriage license, itong marriages administered or solemnized in articulum mortis, ibig sabihin in danger of death. Kaya gusto ko man po ining pahapyawan o tanganing magiman ining tabang sa satuya, lalong-lalo na sa tuyang mga kapadian, sa saindang naiengkwentrong mga sitwasyon sa satuyang mga parokya, lalong-lalo na itong mga naghihingagdan na gusto pa man giraray na balidaron sa saindang kasal, asin gustong magpakasal, asin day na sinda nagpuprocure nin marriage license. Dahil nga nita ang marriage in articulum mortis, saro po kan mga exceptions duman sa pagkua nin marriage license. Kaya lang, may sarong sitwasyon duman na pinaghapot, asin gusto ko po itong uliton digdi, tanganing maging klarado sa lambang saro sa tuya. Data nangaranan itong ining mga tawong ini na inwell to digdi. Alagad sabihon tanan na so lalaki si A, si B, so babae. Tanganing data masusog ining parehas na kaso. Pero magayon na may manodan kita digdi sa indang sitwasyon, tanganing iuman inian sa tuyang maging guidelines or giya every time we are confronted with the same situation. Si A and B nagpakasal without a marriage license. Dahil ini si B, so sa iyang doktor nagdeklara, nagpronounce na siya an sa iyang helang is incurable na, and that she is going to die anytime. Kaya dahil kay ito, sabi ninda ang kasal, nakalaog duman sa sitwasyon kang marriage in articulum mortis, dahil kay ito, sabi ninda, day naman sinda magkaipuhan na magkuanin marriage license. Pero, ini si B, so babae, nasabing naghehelang, pagkatapos kan kasal, kari day man tulos day man nagadan, maski nga nagpakasal in articulum mortis in danger of death, after 1 year pa siya nagadan. Ibig sabihin, naglast pa. So sa iyang marhay na salud, as in day man siya nagadan.
Pero after 1 year kang siya nagadaan, so sa iyang kasal, pinag-aatake na invalido on the ground that the marriage was not in articulo mortis. Dahil man ngayon nagadan, sabi ngayon nagpakasal, naghihelang, kaya dahil na nagkuhan in marriage license, invalido ngayon ito, taday man siya nagadan dahil kan sa iyang helang. Oh, so iyan, she was able to recover from her illness. Ikadua, na supadi na nag-solemnize. The person who solemnized the marriage did not execute the affidavit stating that the marriage was celebrated in articulum mortis. So, anhapot niya digdi, anhapot na dapat ang simbagon digdi, ano sukasal ni A and B, valido or invalido dahil kay itong mga circumstansya na sa tuya pong pinagsaysay, enot nabuhay pa siya, nahalawig. Ikadua, na nagkasal, solemnizing officer as required in lieu of the marriage license, dapat mag-execute nin affidavit. Dahil ito ginibo kan solemnizing officer. So ano ining kasal na ini? Valido? Kasal in articulo mortis? So ang simbag tadigdi, I would submit base sa sakuya man na narurumduman, sa sakuya man na pag-adal, I would submit that the marriage is valid. Ngata, the fact that B or subabayi was able to recover from her illness is not her fault. Maringani tanarahay. Ngunyan, babasulon mo pa. Kasi kung gigibuhon tayo yan, gari, bako man magayo na arog man kayanan sa tuyang maging disposition, tamili na buhay, questionon mo lugod so kasal. Kasi, digdi sa tigaapod na in articulo mortis marriage, in order to classify the marriage as a marriage in articulo mortis, the law does not require that the party who is at the point of death must die immediately. Makuman ibig sabihin, dahil man tigsasabi kan lo na tamili in articulo mortis so pagpakasal nindo, dapat pagkatapos kang kasal, magadang ka na. Dahil man tigsasabi yan kang lay. So, tigsasabi kang lay, what is necessary is that the parties, including the person solemnizing the marriage, must be convinced that there was imminent danger of death. Nayaon talaga sa peligro kan kagadanan. Yaon saro kan mga partido, duman sa kasal, may peligro na magadan. Tas sabi nga ni kan doktor, pinag-pronounce niya na igwa ining babayi nin illness that was incurable. So there was an imminent danger of death. Aramon ta daw, pagkakaiba kan proximate danger of death, as in itong pinag-aapod niya itong remote, ma-segue, maano kitang dikit, ang pagpaulyo baga, ang saro kan mga requirement sa pagpaulyo, itong dapat, yaon sa proximate danger of death. Bako itong pinag-aapod niya itong remote danger of death. So, takong nasa remote danger of death, dahil man ito subject kan pagpaulyo. O lalong-lalo na ngunyan na maabot na February 11,